po ang Senate. As a matter of fact, hindi naman unconstitutional during the time na nag-allow sila ng teleconferencing nung COVID. Therefore, valid ang teleconferencing. Again, plenary. Kapag nakaupo as plenary yung Senate, anything goes. Including yung pagtalaga ng teleconferencing as a matter of rule. Ngayon po, dapat ba natin ipagbawal si Senator Bato na bumoto at yung dalawang kakasuhan nilang senador daw na maaaring makulong na this weekend? Hindi. Dahil, in principle, we are a Republican government. Ibig sabihin, we are being governed by representation and for the people. Democracy because by the people. Republican because for the people. Yes. You represent. You sit sa Senate to represent the people. Sabihin yung boses ng taong bayan. Pag tinanggal mo si Senator Bato, tinanggal mo yung dalawang senador at hindi mo sila pagbotohan, na-representa pa ba yung mga taong bumoto sa kanila? Hindi po. Na-defeat na po ang Republican essence ng ating gobyerno. Of course, nag-uulo ko. E palangga akong katawan sa Bukidnon. Ako makipatay ko para sa Bukidnon. Bahala ko. Ako, dugo na ako is for Bukidnon. I will die for any one of these guys here. Sa tenor lang. Kung doon ay mo insulto sa mga taga-Bukidnon, ako muna mo depensa sa mga taga-Bukidnon. Talangga akong Bukidnon. Talangga akong Mindanao. Nako po mga ka-reaction, problematiko na po itong si Mig Zubiri. Dahil mga ka-reaction, bakit ayaw po niya sumama sa majority? Siguro, kating-kati rin ang kanyang puwet dahil nga masangkot din siya sa nakaraang mga insertion. Ito mga ka-reaction, sample lang po ito. From 2022, ito sa panahon ng Pangulong Duterte, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Lahat po yan zero ang insertion. Mga ka-reaction. At dito, yung pong ano yan, ang tawag dyan ay unprogrammed appropriation. Yung pong unprogrammed. Ito po kasi program ito, GAA ito eh. Ito unprogrammed ito eh. Ang mga animal, magsimulang 2022, 100 billion na ang program. 2023, 219 billion. 2024, 449.54 billion. Nung nahuli na ng 2025, medyo lumiit, 204 billion. Nung 2026, lalo nang lumiit dahil nahuli na eh. Nahuli na yung mga animal eh. 6.5 billion na lang, mga ka-reaction. Ganyan po, 3 taon po, 22 to 23, 24, 25, mga ka-reaction, talagang bawing-bawi po, bawing-bawi. Eh siyempre, 26, 27, medyo mag-slow down na po sila dahil mga ka-reaction, nahuli na sila. Nahuli na. Ngayon, itong si Mig Zubiri mga ka-reaction, bakit ayaw na ayaw po niya na magkaroon ng advantage ang majority at ang Duterte Black? Bakit? Di ba? Siya po kasi ang Senate President from 2022 to 2024 and 25 I think. Somewhere in 2025 natanggal siya. So ibig sabihin sa loob na may 3 taon mga ka-reaction, itong si Migs ay kasama po siya mga ka-reaction. Siya po ay Senate President. Nako. Ayan Kaya mga ka-reaction, yan, pag-usapan po natin si Migs ngayon mga ka-reaction. Tignan po natin kung ano po ang mapag-aaralan po natin. Marami nagtapo ng sino ba si General. Teka lang. Sino ba si General? Nako. Ito, nakuha ko po ito bago natin tuloy ang talakayin si Migs mga ka-reaction, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na, i-like at i-share ang ating video. At kung meron ka namang extrang pangkape dyan, pwedeng po kayong magpa-member. Nako, dumarami na po ang ating member. Maraming salamat sa ating mga members at lahat po na ng mga nagpapakulay. At mga ka-reaction, subscribes and like and share mga ka-reaction. Okay na po yan mga ka-reaction. Malaking tulong na po yan sa ating channel. Ito mga ka-reaction, ito na. Sino ba si General kasi na yan may period? Nako mga ka-reaction. Dito muna tayo bago po natin tuloy ang talakayin si Mig Zubiri. Na ngayon mga ka-reaction ay talagang halos mabaliw si Mig Zubiri dahil itinakwil na po siya ng mga tao sa Bukidnon.
Ito mga ka-reaction ha. Huwag po ninyong kalimutan mga ka-reaction ha. Ito po yung ating mga member. Yan mga, ang bagong member po natin. Shout out, Cynthia Bartillan. Cynthia Bartillan. Ayan po. Ngayon po siya nagpa-member mga ka-reaction. Maraming salamat po. At mga ka-reaction, ito na mga ka-reaction ha. Sino ba si General kasi na yan? May period. Nako mga ka-reaction. Bago po natin tuloy ang talakay nitong si Mig Subiri, dito muna tayo kay General na may period. Kami nagtapon ng sino ba si General. Macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Sino si General? Hindi ko masabi yung pangalan, baka maaga ako mapadali yung buhay ko. Pero eto na lang, si General, kagalang-galang na General, lumalabas sa TV. Okay? Pero pag sa likod ng mga camera dito sa alam mo ba si General, pagka nandun ako sa BCDA, may bahay siya sa BCDA. BCDA, puro sundalo, puro polis nakatira doon sa Patagig. Okay, meron siyang unit doon, dinala ako doon. Ang style noon, matipuno siya. Ngayon, magiinuman muna kayo bago kayo mag-sex. Ang gustong-gusto ni General, malinis na malinis yung lamesa niya, ayaw niya na may natatapo na alak, pupunasan mo ng tissue, sasalinan mo siya ng black label, iinom. Ngayon, ito nakakatawa. Di ba? Kasi siya ginagalang eh. Pagdating doon sa kwarto, ito ang sasabihin niya. Alfred, saktan mo ako, Daddy. Daddy, saktan mo ako. Kagatin mo tong nipple ko, Daddy. General yun, ha? Yun, isa sa mga, biro mo, grabe. Alam mo, lahat tayo may dark side talaga eh. Matatawa ka sa kanya kasi portrait siya ng isang kagalang-galang na tao, tapos ganun makikita mo. Saktan mo ako, Daddy. Kagatin mo yung nipple, Daddy. Biro mo, General yun, ha? Ay, nako. Grabe. Ay, isa sa mga nakakatawang experience. Grabe. Nako mga ka-reaction yung sinasabi natin eh. Si ano kaya yan? Si Pinky Lacson kaya yan mga ka-reaction? Nako. Si Pinky Lacson kaya yan? Si Pinky Lacson kaya yan mga ka-reaction? Nako, Pinky. Saktan mo ako, Daddy. Kagatin mo nipple mo. Daddy, kagatin mo nipple mo. kami nagtapon ng sino ba si General. Macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. Oh, period daw, period. Tama na. Palagay ko hindi naman si Pampilo Lacson ang tinutukoy nito. Palagay ko hindi si Pampilo Lacson. Period. Bago po natin tuloy yung talakayin si Migs ha, ito muna yung ating mga patalastas. Helicopter, maleta, umanda kayo. Akala ni Bongbong Marcos siya ni Tambaluslos. Kahit ikulong pa nila yung mga majority ngayon, wala na, lumitaw na mga baho ninyo. Hahabulin kayo ng panahon. Office of the Ombudsman has formally filed plunder, graft, and bribery charges against Senator Jinggoy Estrada and former Public Works Secretary Manny Bonoan before the Sandigan Bayan. And for the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, what can you tell us about the cases? Denise, so far, before 1 p.m. today, Assistant Office of the Ombudsman Amico Clavano went here in Sandigan Bayan to file the formal charges or cases of a plunder, graft, and bribery against Senator Jinggoy Estrada and other former officials of the Public Works Department. And this is in connection with the anomalous flood control projects of the government. We can recall so far that Estrada has been implicated by then DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Fernandez. Nako. Inuna pa po nila itong si Jinggoy. Sa DBM wala. Si Amina Pangandaman hindi. Si Jinggoy talaga. Saying that Estrada got a 30% kickback from 355 million pesos worth of flood control projects. We are yet to see still there is the paper filed by the Office of the Ombudsman, but this is by far the third plunder case filed against Estrada. Are these cases filed against Senator Jinggoy Estrada, Arles? Would this affect his capabilities to perform his duties in the Senate?
That is very much possible, Denise, because as based on our research and with the jurisprudence, plunder case is a non-bailable case. It is a capital case, and this has been actually been handled by or faced by Estrada before. And of course, the big question or the elephant in the room right now is when Estrada will be captured or the arrest warrant will be released by the Sandigan Bayan. In our estimate, it will be within 24 to 48 hours before the warrant of arrest will be released. And he cannot ask for the Senate custody because the Senate is currently not in session for Thursdays and Friday. So we can expect that he might be arrested before this weekend or on Monday, which of course we need to see. And of course, we will wait for him here in Sandigan Bayan. Linawin lang natin, Arles, plunder is again a non-bailable case and carries a penalty or a punishment of life Of reclusion imprisonment. perpetua. And the only scenario where he can be temporarily released ay kapag napatunayan na siya'y mapawalang sala. Tama, Arles? That's not Denise. Estrada, despite plunder being a non-bailable case, can still file for a petition for bail. That is what Senator Revilla did in his malversation case because that also is non-bailable. So, despite the case being non-bailable, they can still file for petition for bail. Okay. That is where the judges of the court, whatever division, will handle his case if the evidences against Estrada is strong or the evidence's guilt is also high, depending, of course, with the witnesses that will be presented by the prosecution as the trial progresses. And has the camp of Estrada or Bonoan or any of the other respondents responded or say anything about this development? We are yet to receive response from their end, Denise, but we will try our best to get, of course. Minamadali po nila itong paghuli po kay Jinggoy, mga ka-reaction. Ako. Ikinahihiya ka na namin sa Mindanao! Ito na. Ito na, Migs. Nako, Migs. Grabe. Ikinahihiya ka na namin sa Mindanao! Meg Zubire! Isinusumpal ka na namin na taga-Bukidnon! Ang bugiro ka, matapang ka. Sige, Malulutong. lumabas ka. Kung matapang ka, lumabas ka, pumunta ka rito. Haharapin kita, Bisaya sa Bisaya. Ituliputa ka. Kakainin ng tae! Wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo. Bayot ka naman talaga eh. Alam mo, hindi kita kilala? Ha? Taga-kasisang malay-malay mo kinon ako. Naunsa ka, bayot kang Oh, ano? Napagsabihan ka lang ng nasa pool ka, walk out ka na. Ang tawag doon? Bakla? Guilty! Bakla ka ni. Kaya tayo mga kababayan, alam ko, lahat tayo, pagod na sa Migs, sinuka ka na ng mga taga Mindanao. Galit na sa mga taga Mindanao. It's too late, sabi nga, it's too late. It's too late. sawana, suklam na sa gobyernong ito. Sige lang po, huwag tayong bumitaw. Konting oras na lang, konting araw na lang, malay nyo. Aayon ang panahon sa atin. At tayo naman, ang sisigaw ng mabuhay ang Pilipinas! At nakamit na natin ang tagumpay! At makakamit natin yun sa lalong madaling panahon. Sa pamanang paraan, simple lang. Simple lang. Hindi natin kailangan makipagbuno o makipagsakitan sa mga kapulisan natin. Dahil sila ay sumusunod lang din sa trabaho. Yes. Although, sa emosyon natin, lalong-lalo na nung araw nung nagkaputukan, dahil sa hindi natin kinaya yung daramdamin natin ba, sa Bisaya ba, daramdamin, dahil baka may mangyari kay Senator Bato de la Rosa,
Doon nyo makikita ang bukso ng damdamin ng mga mamayang Pilipino na handang magsakripisyo ng buhay para proteksyonan lang ang mahal natin na Senador Ronald Bato de la Rosa. Migs! Wala na, Migs. Bulok na bulok ka niya. Ayan. Dito mga kareaksyon. Panoorin natin dito, ha. Ano to? Nakinabang tong putangin ng to, mga kareaksyon. Bakla to, eh. Sabi nila, bakla. Migs! Walang niya ka. Bakla ka daw. Maudi ay ha? Nikalit lang agbalin sa minority ha? Ang binakog na adjud ka sa kamaturan. Apil man day ka nagpahatag og mga ayuda. Gusto nyo magkaroon ng idea kung bakit ayaw nilang talakayin ang about sa flood control at kung saan napunta po yung mga bilyon-bilyon na pondo na sa ghost projects at doon po sa ibang pagwaldas ng pera ng taong bayan? Eto po, bibigyan ko po kayo ng idea ha? Lalong-lalo na po doon sa minority. Halatang guilty po sila na miyembro po sila ng maletang pera. O ito, bibigyan ko po muna kayo ng isang example. Panoorin nyo mabuti. The Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Dahil kay Speaker, lahat ng mga nangyayaring ito. Pero nung nadawit na si Speaker, mga Lodi, ayaw pa imbestigahan sa Senado. Bakit? Ito po ang dahilan yata. Panoorin nyo mabuti. Ang gusto ni Italoni, kamutan apil sa payout. Kamutan apil sa payout. Woo! Apil daw mo tanan sa payout, ana si Mig Subiri. Maudi ay ha? Nikalit lang agbalin sa minority ha? Ang binakog na adjud ka sa kamaturan. Apil man day ka nagpahatag og mga ayuda. Isa Yung pong hindi naiintindihan si Pops, isa lang ang sinabi ni Pops dito. Ano po, si Mig Subiri daw ay badap. Yun lang. Ayan na. Yan na nga ba yung aming sinasabi sa iyo? Hindi ka kasi nag-iisip. Tingnan nyo. Yung isang senador na nag-abstain, tapos sumali sa minority. Ayan. Nag-iiyak doon sa mga kababayan niya sa Bukidnon. Humihingi ng pangunawa na sana'y maunawaan daw siya. Tingnan nyo. I'll tell you to the people of Bukidnon, I love you dearly. And I'll die for you. I will die for you if need be. So, I hope that you understand the position. O ano ngayon? Nasasaktan daw siya sa mga kritisismo ng kanyang mga kababayan. Kaya umiiyak siya, humingi siya ng panguunawa. Paano ka uunawain ng iyong mga kababayan? Lumipat ka dahil lang sa sinabi mo na sumama yung loob mo doon sa mga kasamahan mo sa majority gawa nung hindi ka sinuportahan noon na makabalik uli sa pagiging Senate President. Kaya ka nagtampo. Kaya ka lumipat sa minority ngayon. Aba, idadamay mo yung mga kababayan mo diyan sa tampo-tampo mo, sa sama ng loob mo. Ang pinag-uusapan dito, yung kaban ng bayan, hindi yung sama ng loob mo. Binoto ka ng mga tao mo para magiging representante ka dyan sa inyong lugar. Tapos sarili mo ang inuuna mo. Nasa na yung panatang makabayan mo? Nasa na yung bayan mo na bago ang sarili? Yan ang sinasabi sa iyo. Last term mo na yan. Huwag kang gamol.
strategy na ako na kaya nagpupus yun sila na botara na ang motion. Talagang pumunta po siya sa bukid doon para kausapin ng kanyang mga leaders at kausapin ng kanyang mga katropa dyan para magpaliwanag. Alam mo, Mix, bulok na yan. Panindigan mo yan. Huwag kang magaganyan-ganyan. Akala mo makukuha mo yung taong bayan sa kada drama mo. Akala mo makukuha mo yung taong bayan sa pakarakarati mo, sa paarnis-arnis di mano mo. Sinasabi ko nga sa'yo, kung classmate kita nung high school, walang hiya ka, Mix. Siyang yabang mong yan, yung kaambugan mo na yan, may kalalagyan ka sa akin. Kaya lang mga ka-reaction, pasalamat ka hindi kita classmate nung high school. Kasi sa bagay, malalaman ko na bakla ka pala, hindi kita papatulan, Pero mga ka-reaction, itong si Mix talagang hirap na hirap po siya magpaliwanag sa ginawa niya, kasi isa pong pagtataksil sa mga Duterte ang ginawa niya sa panahong ito mga ka-reaction, direktahan niyang kinakalaban ng mga Duterte. Sa pag-anib sa minority ay isang paraan para ibagsak ang mga Duterte. Nagiganti siya sa mga Duterte. Nagiganti siya kina Bato, kina Bongo, kina Robin Padilla, kina Jaime Marco. Kaya mga ka-reaction, ito sasabihin ko po sa inyo, si Mix talagang gusto niyang wag nang makatakbo itong si Sara Duterte. Inggit to. Inggit siyang si Mix. Oo. Kasi mga ka-reaction, tatamaan yan si Mix. Madadawit yan, madadamay yan. Yung baklang yan. Yung si Mix na yan mga ka-reaction. Sa akong amigo no si Senator Marcoleta na kung bilis sila lumabos o nag-ingon na sila, sige, dibating tahan to alas 2 sa kadlaw mo, alauna sa kadlaw, walang problema. And then sa Lunes sa tama, botar. No problem. That's why Kasi alam po nila bago mag-Lunes ma-aresto itong si Jinggoy. Bago mag-Lunes ma-aresto itong si Jinggoy. Ngayon, isa lamang ang gagawin ni Jinggoy niyan. Ang hilingin po nila na si Jinggoy ay arestuin na lamang sa Martes. Para at least may pasa nila yung sinasabi nila na pwede po na ang pwedeng anong tawag doon yung makasali, makaboto ang mga wala dyan sa Senado. motong akong nagpulong-pulong dito na pwede maning i-debate karon kung sa Lunes na tamabutan. Pero namubos yun sila, basi kabalo sila na mapataan sila ng membro. Sumo ng ilang gusto. So I had to use what you call a legislative strategy, which is to call for quorum. Legislative strategy ang ginawa niya kasi gusto po niyang ayaw nang makatakbo si Sara Duterte. Alam mo, Migis, gago ka kasi. Alam namin na kaalyado ka na ni Bangag. At alam namin na ikaw ay inggit kay Sara. At alam namin na ikaw ay ayaw mo rin makatakbo si Sara Duterte. Dahil kung gusto mo makatakbo si Sara Duterte, sana nung nag-abstain ka, nag-independent ka, pinangatawanan mo na bilang independent. At hindi ka na parte ng minority, siguro mapapatawad ka pa namin. Pero hindi, talagang pinagmayabang mo na talagang party ka ng minority. Kasi mga kareaksyon, tatamaan to doon sa flood control. Strategy na ako na Doron pero sagutin mo nga, ma'am. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth. Ugok, ginamit ninyo pang bonus sa mga sarili nyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan nyo ng ang lalaki na ng sweldo nyo, bibigyan nyo sarili nyo ng mga bonus allowance. Tagi 1 milyon yung mga gago. Mga Itong si Eric Sylvester Tuplok talagang kung makasipsip siya sa Duterte administration nun, talaga sagad-sagad, ano? Ngayon lang, sa buong kasaysayan natin mula nung martial law, na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay
ini-impeach ang Vice President. Lalo na at ang Vice President na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wika nga political animals. Kung hindi sumama si then Mayor Inday Sara kay Bongbong as his Vice Presidential candidate at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Pero despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang Vice President na pinagkakautangan niya ng loob. Sa tingin ko, isa sa important issue na haharapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney Tranquil Salvador, dati pong defense lawyer ng Corona impeachment trial. Attorney, magandang umaga po at welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat sa inyong oras. Magandang umaga sa inyo, Jade and Admar, at sa lahat ng nanonood sa inyo ngayong umaga. Opo. Attorney, bilang dating defense lawyer nga ng dating si Chief Justice sa Corona, ano ho ang nakikita po ninyo ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, I think ito sa tingin ko, itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung ma-obserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Umiinit o umiigting yung usapin nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Pakita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig kasi sa aking pananaw, kailangan ito ay umabot sa kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Para po yung proseso, pinipilit nilang maintindihan ng Pilipino ito. At the same time, depending on which side they are with, gusto nila yun ang marinig. Ng tulad natin, na ordinaryong Pilipino. Opo. Doon sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Attorney, ano yung pinaka-pangunahing issue na sa tingin po ninyo ang mabigat laban sa Vice Presidente? Ayoko gamitin yung salitang mabigat. Pero sa tingin ko, isa sa important issue na haharapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Okay? Kasi itong bagay na ito, ilang beses nang tinalakay in the past, kung naalala ninyo. Nung panahon ni Chief Justice Corona, naging isang malaking usapin ito. At ito lamang ang artikulo na pinagbotohan, kung maalala ninyo. So, madali itong i-capture ng kamalayan ng nating Pilipino kasi pera, SALN, reporting. Naalala ninyo rin po, nung panahon ni dating Chief Justice Sereno, although hindi ito nagpunta sa trial sa Senado, naging malaking usapin rin po ito dun sa co-warrant to action niya sa Supreme Court. Pero po nung sinuri ito sa Committee on Justice doon, yung kay CJ Sereno, yun po rin ang pinag-usapan. Bakit hindi mo na i-report or na i-submit yung mga salin mo mula dun sa universidad kung saan ka nagtuturo ng mga panahon na yun? So makita nyo, ito yung sa tingin ko, usapin na iaangat dito sa trial. At ano naman po yung sa inyo lamang na inaasahan po ninyong, nakikita po ninyong magiging strategy kaya ng kampo ng pangalawang Pangulo? Well, alam mo, very interesting kung anong gagawin nila. No? Kasi base sa aking experience, alam nyo, pag yan nailabas na sa publiko, minsan kasi mahirap i-synthesize ng publiko pag napakaraming information. Tapos siyempre sasabayan pa yan ng mga soundbite, sasabayan pa yan ng artwork, okay? Yung art card na nakikita natin sa social media, yung tao parang, gano'n na ba yun? Ito na ba yung nangyayari dito? Ito ba ang pagkakasala niya? Yun ang greatest challenge nila eh. Kasi nandun na sa trial, tapos nandun pa sa social media, tsaka sa mainstream media. Kung ako kung ako yung nasa side nila, hindi naman ako kasama rito sa usaping ito, no.
titingnan kong mabuti yung aspeto na yan. Paano ko mailalatag sa kanila at sa publiko, di lang sa mga senador, yung aspeto na ito na ang titingnan ng tao, potentially, may punto nga eh. Alam mo yung ganon? Ganon dapat. Kasi kung hindi, ang lalabas sa isipan ng tao, laki nga, no? Ba't ganun? Bakit hindi ni-report? Alam niyo, yung discussion napaka-simplistic. So, madaling maintindihan ng dating ordinaryong mamamayan. Baga, napakalaga yung public opinion dito sa impeachment Tama ka doon. trial. Yeah. Actually, tama ka doon kasi, alam mo, yung siyempre mga senador yan, mga politician yan, hindi naman natin may tatanggi yun, tama? Politician sila. And therefore, sa bawat galaw ng mamamayan, sa bawat pulso ng mamamayan, magalit, matuwa ang mamamayan, apektado sila. And therefore, a lot of these people there, mga senador, lalo pa yung medyo sasabihin natin na hindi pa sila sure, pinag-aaralan pa nila, tumatansya pa sila, tinitingnan nila kung saan ang palo niyan. Pag nakita nila yung paggalit ng tao, ay, galit din ako. Hindi ko sinasabing nila titingnan na ebidensya, ha? Pero these are politicians. Remember, ang proseso ng impeachment ay legal, konstitusyonal, at politikal. Hindi natin maiiwasan yun. Yung legal, yan, dumadaan yung proseso, may writ of summons, sasagutin na, at yung mga iba pang proseso dyan. Pangalawa, yung konstitusyonal, dun sa framework ka lamang ng konstitusyon. At meron silang rules of impeachment na ayon din sa framework ng konstitusyon. Yung pangatlo, yung politikal. In fact, ito ang pinakamahirap basahin eh. Alam niyo, to be honest. Kasi itong mga to, hindi natin maririnig talaga kung paano sila nag-uusap. Paano sila nagsa-side talk. Meron ba silang backdoor negotiation? Hindi na natin malalaman yan. Malalaman na lang natin yung boto nila. After, sa pananaw ng tao, syempre, ang presentation nila sa tao, alam mo, lahat yan tinignan namin at pinakinggan namin. Pero malaking bagay kasi yung pulso ng mamamayan dito. Hindi natin may tatanggi yun. Kumpara mo last time sa panahon po ninyo, attorney, yung corona impeachment trial, hindi pa ganoon katindi yung social media? Tama ka. At alam mo, sige, pagpatuloy mo. Sorry. Opo. At ngayon, ang kalaban Parang kasi mga ka-reaction, alam po nila na parang natatabunan na po yung impeachment issue eh. Kasi alam naman ng mga kalaban na hindi na malulusot ang impeachment eh. Parang ang focus po nila ngayon mga ka-reaction, maipakulong ang mga majority members ng Senate, makuha nila uli ang mga chairmanship, lalong-lalo na talagang nangangatal itong si Ping Lacson na maibalik sa kanya ang Blue Ribbon Committee at maprotektahan nila muli. Kasi alam po nila na hindi po mananalo ang impeachment laban kay VP Sara kasi wala po silang 16 senators para bumoto ng guilty. Kaya dito mga ka-reaction, iniiba po nila ang narrative. Ang narrative, yung mga nasa majority ng mga senador, sila ay kakasuhan. Maraming nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, mabigat talaga. Ako masasabi ko, no, from my experience noong 2012, nung kasi 2012, ang binabantayan namin, mainstream, broadsheet, tabloid, radio, TV, yun lamang eh. Yung social media, batang-bata pa noon. Hindi pa ganito katindi. Meron noon mga Instagram, mga opinion, pero hindi ganito ka-organized. Noon ang worry lang namin is, baka ma-filter yung sinabi namin ng editor ng TV, ma-filter ng editor ng dyaryo, na maaring hindi lumabas yung sinabi ko. O kung lalabas man, dun sa bahagi ng dyaryo na walang taong intensyon, walang paraan, walang kagustuhang basahin ng tao. Kasi nasa sulok nasa ilalim Yun ang mga worry namin noon. Ngayon, medyo tama ka. Ang information kung saan gagaling. Opo. At pagdating sa botohan, sabi mo nga, may halong politika talaga ang impeachment trial, ay possible ma-influensahan yung boto ng mga senator judges po nito. Aking problema nyo, kaya gobyerno, Presidente Marcos Jr., kung maaari na,
sundin mo yung patakarang panglabas mo. May pinal na petsa na para sa pagsisimula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ngunit ang pinal na takbo nito ay nakadepende pa rin sa kanyang kalusugan. Alamin natin ang detalye sa report ni Kai Villan. Inihayag ng ICC Trial Chamber 3 na magsisimula na ang paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Nobyembre at 30 ng taong ito. Sa kauna-unahang status conference ng kaso, ipinag-utos ng korte na isagawa araw-araw ang trial hanggang bago magsimula ang winter judicial recess ng international na korte. Plano ng chamber na magdaos ng paglilitis 5 araw kada linggo. Ngunit dahil sa pabago-bagong kalusugan ng may edad ng akusado, nilinaw ni Presiding Judge Joanna Kerner na maaari nilang baguhin ang schedule para bigyan ng day off si Duterte base sa isusumiteng fitness report. Una na ngang inihayag ng korte na aatasan nito ang 3 medical experts na dati nang nagsuri kay Duterte upang magsagawa ng bagong assessment rito. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial, about the proposed sitting. The chamber would obviously like to sit, subject to witness problems, 5 days a week. But we note the recommendations that were made for the confirmation hearing. And so it may well be that pag nakikinig po ako dito sa judge na ito, parang ang ibig po niya sabihin ang gulo-gulo niya, wala naman talagang kaso tong tao na to dinala-dala niyo dito to, parang political persecution, parang ganun ang naririnig ko sa kanya mga ka-reaction Pakinggan po natin parang wala siyang gana parang talagang matamlay siya mga ka-reaction parang nakaharap siya sa isang hindi ko maintindihan we'll have to adjust. Walang ka-power, parang walang gana sa kaso ni Duterte kasi may edad na rin to. May edad na rin si Duterte, para bagang naintindihan na niyan, di ba? If we have to have a day for the accused not to be in court each week. Ayon sa korte, ang kalusugan ni Duterte ang pangunahing dahilan kung bakit dapat nang madaliin ang proseso at bawasan ang mga paulit-ulit na testimonya. And the last thing is, and I think that's a general comment. Dapat ba nating ipagbawal si Senator Bato na bumoto at yung dalawang kakasuhan nilang senador daw na maaaring makulong na this weekend? Hindi. Dahil, in principle, we are a Republican government. Ibig sabihin, we are being governed by representation and for the people. Democracy because by the people. Republican because for the people. Yes. You represent. You sit sa Senate to represent the people. Sabihin yung boses ng taong bayan. Pag tinanggal mo si Senator Bato, tinanggal mo yung dalawang senador at hindi mo sila pagbotohan, na-representa pa ba yung mga taong bumoto sa kanila? Hindi po. Na-defeat na po ang Republican essence ng ating gobyerno. Kahit alin po sa inyo, Attorney Garcia at Attorney Harold Justicia, parang medyo napanood ko naman po kahapon yung issue doon na yung about nagsalita si Erwin Tulfo na ang gusto lang kasing mangyari ng majority, kaya po meron silang argumentong gano'n, yung kung pwedeng maka-attend through via Zoom, yung mga wala po doon sa gagawing committee nga po nila, na ayaw pumayag ng mga minority na gano'n ang gagawin, na ang gumawa naman ng batas na yun, ng rule of ng Senado, ay si Risa Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan nung time na kay Laila de Lima. Pero bakit, ang tanong ko lang po, bakit ayaw nilang gawin ngayon na gusto naman ng minority na gawin nga po yung rule ulit ngayon kung magkakaroon ng deliberation? Yung kasing gustong gawin ng minority, yung kinabibilangan ng minority is bawasin yung number ng majority. Okay, kaya
kinakasuhan nila ng kinakasuhan. Yung gusto nila kasuhan lahat eh. So sino ba may kaso na? Si Marcoleta, si Cheese, si Joel, si Jinggoy, no? Gusto nilang kasuhan lahat. Pero ito kasi yun yung kanilang, kumbaga, paniwala na pag kinasuhan nila at naaresto, mababawasan yung constitutional threshold na 24. And therefore, kung mababawasan yung 24, hindi 16 para maka-impeach kasi kulang nga sila, 12 lang sila eh. So, yung kanilang hope is bawasan nila yung dami ng mga nakaka-attend na majority sa session ng Senado para bumaba yung threshold. Hindi po, mali po ang kanilang paniwala because for as long as 24 ang senador, the constitutional threshold remains at 24. Mababawasan lang po yun pag may nagkaroon ng vacancy, may namatay, may nag-resign, meron naging permanently incapacitated, hindi niya na mape-perform yung kanyang duty. Yung pong mga pambabatas natin, hindi pwedeng pigilan na mag-attend sa session. Yan po because they represent the voice of the people. Bawat isa sa kanila, boses ng kanilang constituents ang dala nila. So you cannot prevent them from attending the session. So ngayon, ang sinasabi ng majority, kung mangyari man na kami ay mapagbawalan dahil dumating sa panahon na hindi sila papayagan ng korte na umattend ng session, meron ganun kasi na pwedeng pagbawalan sila ng korte kung nasa korte na. No? Pwede silang umattend ng session through teleconferencing or video, sa video, no? Para sila ay maka-attend pa rin at ma-represent nila yung kanilang constituents. Pwede po yun. Kaya sabi ko nga po dun sa aking isang post, kahit ikulong mo yung 13, yung Valiant 13, 24 pa rin ang threshold. Hindi magbabago yun. So yung kanilang ginagawa is para mapababa nila kasi yung bilang, para gusto nila kasi mag-impeach. Kaya nung sinasabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung bagong mayorya because yung bagong mayorya gustong sumunod sa tamang proseso ng impeachment sang-ayon sa ating saligang batas. Kung guilty, guilty yan. Makikita nyo yan. No? Dahil gano'n naman eh. Pero kahit sino sa kanila kasi right now is not capable of rendering a guilty verdict kasi 13-11 yan eh. Walang may 16. So, you are looking at the numbers na neutral na talagang ebidensya ang pagbabasihan para malaman natin kung may kasalanan ba yung nasasaktan o hindi. So, yun yung sa akin. Yung teleconferencing that should be allowed because that has been allowed in the past already. Yung walkout, walang ibig sabihin yun. Walkout, di talo kayo. In-admit nyo lang na talo kayo ay wala na kayong argument, that's why nag-walk out kayo. Yes, Attorney Garcia, parang mga bata, pag hindi binigyan ng candy, nag-walk out. Pag hindi na pagbigyan sa gusto, nag-walk out. Naglulupasay. Tapos kapag kunwari na checkmate dahil binabalik lang sa kanila yung pangyayaring ginawa at inapprove nila noon, pagka ayaw nila, sila masusunod. Pwede bang ganon sa Pilipinas? Attorney Harold, please. Itong mga senador natin mahina sa parliamentary practice. Ang sabi po ng Supreme Court, ang isang Senate sitting as a plenary ay pwede niyang baguhin ang kanyang sariling rules. Kaya nga po tinawag na plenary, anything goes by motion. So even against rules, yung ginagawa ninyo na motion and process of airing a motion, you can change your own rules. So nung sinabi nila na we wish to amend the rules, okay lang yun kahit against the rules yung amending the rules. Kasi bilang independent body, you can change your own rules. Sabi po yan ng Supreme Court. Kaya siya tinatawag na plenary. Anything goes. Pero ang mas maganda po sana process ay number 1, nag-motion muna sana to suspend the rules para hindi mag-apply yung one day before, yung mga kung ano-ano mang debate, kung meron talagang debate pagdating sa mga ganong question. Pero implicit na yun, kahit hindi nila in-air yung motion to suspend the rules, implicit yun sa motion na ipasa on that very moment yung motion ng teleconferencing to vote. Implicit na po yun to suspend the rules. Ngayon po, kapag nag-motion sila to divide the House nang wala ng deliberation, okay lang din po yun kung yun yung pleasure ng majority.
Kaya nga po siya tinawag na plenary kasi again, anything goes. Kung ano ang pleasure ng majority, yun po ang masusunod. Kahit sabihin ng majority na wag na kayong magsalita, wala ng debate, yun na po ang masusunod. Yung debate po, ang nasa constitution lamang ay kapag magpapasa ka ng batas, ito naman ay hindi batas, rule lamang ito. Internal rules lamang. So hindi yan constitutionally mandated na magkaroon ng deliberation. Kaya kapag sinabi ng majority, majority wins, na wala ng deliberation. Kaya kapag sinabi motion to change the rules, kahit walang motion to suspend the rules, implicit na po yun, at sinabi ng majority na wala ng deliberation, sundin po ninyo ang majority dahil yun ang nakalagay sa konstitusyon. Ngayon po, ipinagbabawal ba ng konstitusyon ang teleconferencing? Hindi po. Hindi po nakalagay sa konstitusyon yung venue. Attorney Respicia, thank you po. Talagang muurong dila ako sa inyo. Attorney Yvette, baka meron po kayong gusto pa pong susugan na tanong. Yes, merong may practical considerations, bakit na-bring up yung issue ng pag-join sa proseso ng Senado via teleconferencing. We have to remember, these pending cases, dito sa sinasabi nilang kakasuhan nila ng mga senators, assuming na they are placed under arrest, they are still presumed innocent, So, they still have the right, to perform their obligations. In fact, may idadagdag dito si General Garcia. But suffice it to say, na bayad yung ng taong bayan, ang sweldo nila, kailangan magtrabaho sila, correct? Hindi mo po pwedeng i-curtail ang kanilang mga karapatan to perform their duties. Kaya nung may nagsabi isang senador, kaya nyo yan ginagawa, ina-anticipate nyo kasi makukulong na sila, kung sino man yan. Gusto nyo pa rin silang pamutuhin precisely because they are still innocent, Again, we go back to our constitutional rights at binoto yan ng taong bayan. Kaya, for further discussions, I will again give the floor kay Attorney Garcia kasi maganda magiging explanation niya tungkol dito. Yung pong Article 7, Section 11, sinasabi doon, yung arrest, hindi mo pwedeng arrestuhin yung isang mambabatas kung siya ay papuntang umattend ng session, pagka ang parusa ay 6 years below. Ang implication po nito is actually hindi mo pwedeng pigilan ang isang mambabatas kung siya ay pupunta para umattend ng session ng Senado o ng Kamara. So, wala pong sinasabing pwede mong pagbawalan. Kaya sa akin po, sa aking pananaw, kung inaresto mo yung 13 at sinabi ng 13 may session kami, dalhin mo kami sa Senado, ikaw ay pulis, wala kang magagawa kundi dalhin mo sila ng dalhin at sunduin mo sila ng sunduin araw-araw tuwing may session sila sa Senado dahil yun ang maliwanag sa ating saligang batas. So you see, yung practical consideration, bakit mag-teleconferencing, Ina-advance ni Attorney Garcia, assuming na makulong yan, o dahil kailangan pa rin sila mag-attend, hingi ka ngayon ng permiso sa korte, payagan nyo siyang lumabas ng presinto para mag-attend. Andyan yung mga pulis, after nung session ng sa Senado, ibabalik mo na naman sa kulungan. So yung impracticality, kasi they still have to perform. So mag-teleconferencing na lang. Hindi nyo pwedeng i-disenfranchise yung mga bumoto sa kanila dahil sa yung schema na gusto mong gawin para ma-prevent lamang yung mabawasan mo yung constitutional threshold. Ano po yan? It's a futile exercise. Huwag nyo na lamang pong i-explore para manatili tayong mapayapa at na makapagtrabaho ng mabuti ang ating Senado. Total, 13-11 ang bilang nyo So therefore, neutral yan. So, hayaan nyo na lang magawa yung dapat gawain. Matupad yung inyong tungkulin sa saligang batas na to try and decide the impeachment case of the Vice President. Ang karapatan po na pagboto pagdating sa impeachment or any matter doon sa Senate ay exercise ng taong bayan through their representatives. In fact, hindi mo dinedeprive yung representative, dinedeprive mo yung taong bayan. As a matter of fact, the right to participate in political exercises is a right conferred by the people at hindi mo pwedeng i-deprive yan sa tao kahit makulong, as a matter of fact. Bakit? Merong mga
penalties na ipinapataw sa isang tao na kapag hindi siya ipinataw as penalty, possess niya pa rin yung right na yun. Halimbawa, civil interdiction. Kapag hindi kasama sa penalty yung civil interdiction, pwede pa rin bumoto yan at pumirma sa mga kontrata. Kung wala sa penalty na disqualified na siya na maging politiko o maging public servant, pwede pa rin siyang maging politiko at i-exercise niya yung kanyang political powers and representation. So kahit sabihin mong guilty itong mga senador na ito at wala namang political disqualification na ipinataw sa kanila, maintain pa rin nila yung karapatan nilang mag-participate doon sa Senate. Dahil political right nila yun, political right ng tao through them. Dahil wala namang ipinataw na penalty na ganun laban sa kanila. Kaya mali yung sinasabi ng mga commentators, yung mga nakakulong nga, hindi pwedeng makapag-teleconferencing. Bakit? Senador ba sila? Okay. Di ba? Pero hindi. Pero kapag pinataw sa kanila disqualification to serve publicly, yun, bawal na sila. Pero kung hindi pa pinapataw, lalo na wala pang conviction at wala pang ang case innocent pa nga Therefore, wala pang political and civil interdiction. Libre pa rin silang i-exercise yung kanilang political power. Well, number one, you don't walk out. No, you are senators. Ang talagang laban, talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout. No, nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan, no, na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out when you walk out, immediately the mandate and the function given to you by the government parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no, theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no, kasi walang na-resolve, no. Unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Ano po yung masasabi niyo po? Nataon lang ba or itinaon? Ito pong pagkakaharap sa mga reklamo at kaso ng mga nasa majority sa pahayag po kahapon ni Senadora Amy Marcos, yung nagkakaroon daw po ng case build-up laban sa mga majority senators. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? In politics, wala pong tayong tinatawag na coincidence, no? Everything is deliberately planned, everything is executed with precision. Hindi po ako naniniwala dito, no, na ngayon lamang, because alam naman natin na matagal na panahon na silang nababanggit, no. So kung talagang desidido ang gobyerno na to na talagang panagutin sila, dapat dati pa na-file yung mga kaso. Pero bakit hinayaan pa na magkaroon ng realignment at pagbabago ng liderato dito sa Senado, at nung nakita nila na itong mga tao na to, no, pumapabor ngayon sa majority, sa kanila atakihin at sasampahan ng kaso, maliwanag, you're weaponizing the legal process. You're weaponizing the legal system to your favor, no, to exert pressure among the senators. Hindi ko lang maintindihan kung sila ba'y hindi nag-iisip, no, o kulang ba talaga sila sa sapat na talino at paggabay na ginagawa nila to nang hindi ba nila nauunawaan yung implication nito at saka yung impression na at perception na ibinibigay nito sa publiko, na para tayong nasa isang mini martial law, diba? Na yung mga kumakalaban sa gobyerno, kanilang aatakihin, at gagamitin nila lahat ng
possibilities, no, para lang masiguro na sila ay papaboro sa kanilang agenda. And I think this is not something that we expect from the government, no, especially nga ngayon na ito nga medyo pasimula na yung impeachment, pasimula na yung Senate Blue Ribbon Committee. Siguro kinakailangan talaga rin that Senate President Alan Peter Cayetano and the rest of the majority, they need to hold their ground, no? They need to hold their ground, and they need to really put up a good fight back against this very oppressive and arbitrary ruling na ginibigay nitong pamahalaan ni Bongbong Marcos sa atin. Opo, Prof, tingin niyo po gumagawa ng maraming kalaban ang kasalukuyang administrasyon at mga kaalyado nito? Well, yung paggawa niya ng kalaban, incidental lang yon, ano, sa kanyang hangarin talaga. Deliberate kasi yung deliberate talaga yung kanyang attempt na siguruhin na yung kanyang self-preservation will be done way after the 2028 elections, kasi alam ni BBM na sa dinami-dami ng mga kasalanan, pagkakamali na ginawa niya sa mga Dutertes, at kapag nanalo ang mga Dutertes, maliwanag kung anong mangyayari sa kanya, no? At hindi lamang ito tahasang pagganti ng mga Dutertes, ano. Ito ay pagpapanagot doon sa maraming kasalanan na na ginagawa niya at ginawa niya sa ating bayan, no, na maaaring sa ngayon walang nangangahas na sabihin at ilatag itong mga pagkakamali ito ng gobyerno dahil nga sa takot, no, o dahil sa intimidation, o dahil na rin sa ginagamit niya yung resources ng gobyerno para patahimikin lahat, no. Pero immediately kapag nawala na yung kanyang kapangyarihan, kapag natapos na yung kanyang termino, dito talaga siya nangangamba, no. Kaya nga ginagawa niya lahat ng pwedeng gawin to ensure, no, na si VP Duterte ay hindi makakatakbo at hindi siya mananalo para sa kanya, no, at sa kanyang mga kaalyado. It's interesting to note, no, kung after this administration at kung sakali man na manalo nga itong si VP Sara Duterte, I'm really interested kung saan pupunta itong mga tao na to, no, kung ano yung mga exit plans nila at kung saan lupalop kaya ng mundo sila magtatago, no, isa-isa. Opo, huling topic na lamang po yung nangyari po sa Senado kamakailan noong Wednesday po, no? Wednesday or Tuesday po, Prof, no? Ano po yung masasabi niyo po dito sa naging pag-walkout doon po sa sentro ng debate dahil hindi sila magkasundo doon sa rules, magkakaroon sana ng botohan, pero para maagapan ba yung botohan, nag-walkout para ma-question yung quorum, Prof? Well, number one, you don't walk out, no. You are senators, ang talagang laban. Talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout, no. Nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan, no, na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out. When you walk out, immediately the mandate and the function given to you by the government, parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no, theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no, kasi walang na-resolve, no. Unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Prof, si Jade Polit ito. Yung naging pahayag
o baga pasabog ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa umuugong na pagbabago sa konstitusyon o pagsusulong nitong CONAS, Prof. Sa tingin po ninyo, may credibility po yung kanyang mga naging pahayag, lalo na't ilan po sa kanyang mga kasamahang senador o particular na yung nasa Senate minority ay nababanggit na nakikipag-usap, nakikipagpulong din sa Speaker ng Kamara. Well, actually, hindi natin masasabi kung ano ba talaga yung sources niya, pero kasi ako naniniwala ako kung wala namang talagang usok, walang apoy, or vice versa, kung walang apoy, walang usok, So in short, maaari talaga naman na may mga ganitong pag-uusap na nangyayari, and it's a good thing that Senator Amy Marcos was able to immediately quell this, by staging this, I would say a master class in this particular matter, kasi hindi basta-basta yung ginawa niya ron, and she presumably led the senators, especially the minority, to the trap, and if the design is really to make the public understand na meron talagang ganitong nagiging usapan, I think nakita na ilabas niya to. At the same time, naipakita rin niya na sa publiko na itong mga tao na to ay hindi pala sila sang-ayon dito, or in short, they're not inclined to support this, So ibig sabihin, kapag maglalabas ng galing tulad na pahayag later on itong mga senators, this time approving or agreeing, to the NOEL or dito sa charter change, ibig sabihin kinokontradiktan nila yung kanilang mga naunang pahayag. Opo, at huli na lang, kung sakali man, for the sake of discussion lamang po, Prof, kung mapalitan yung Senate President ulit mula sa minority ngayon, at siyempre magkasundo yung nasa Kamara at Senado, may possibility ho ba kayo nakikita na mailulusot, maitutuluyan? Hindi ho ba magkakaroon na ng issue tungkol doon sa paraan ng pagboto? Well, of course, there will always be that question, and yun nga, kaya kailangan tignan talaga natin dito yung rules na umiiral sa Senado, na sa totoo naman pwede naman talaga nilang i-modify, I mean under own recourse, pero syempre dadaan talaga tayo sa tamang proseso, So I think the majority knows this, and that they should not also be railroading things, kasi hindi dapat nila laruin yung laro ng minorya, kasi ang nangyari ngayon talaga highly polarized yung dalawa, Talagang kita natin yung divide. Pero the point is, the majority should stick to what is right, and just let the minority do their theatrics, at saka tong kanilang mga baby effects, and wala naman tayong magagawa regarding this. Pero ang mahalaga is masiguro talaga that the Senate leadership remains with Alan Peter Cayetano, and at the same time that they retain the control of the majority. And I think with the way the minority is acting right now, mukhang mas mahihirapan sila makakuha ng mga tao na natatawid sa kanila. Kasi with the statements and with the allegations that is being hurled to the majority, I think the minority is right now making more enemies than friends. At nakikita po ninyo na mas naging independent na ang Senado ngayon at mas tumaas yung standard. Baga opposite po sa mga sinasabi po ng mga kritiko nila. Actually, although syempre ang narrative lagi rito ng minority is that sila lamang yung may integridad, na sila lamang yung merong may dignidad na manungkulan. Pero ano bang dignidad at ano bang integridad meron nung panahon ni Soto at ni Panfilo Lacson na
pinagtakpan nila lahat ng mga usapin dito sa flood control. Nasaan ang integridad, nasaan ang dignidad kung nagpagamit ka sa mga tao na talagang masasabi nating arkitekto ng pagnanakaw sa ating kabanang bayan. So, hindi pa rin nagbabago, no, yung claim ng minority, no. Syempre nandiyan si Bam Aquino, nandiyan si Kiko Pangilinan, yung moralistic parang high chair nila na parang sila lang yung magaling, all the rest is marumi, all the rest is hindi tama, 'di ba? Na para bang sila lamang yung may integridad at dignidad, no? And it's a good thing nga, no, na ibinilik ni Senator Loren Legarda sa kanya yung ginawa niya noong 2004 kay Senator Loren Legarda. At maganda paminsan-minsan, no, na nabibira at saka nababara itong si Senator Kiko Pangilinan para naman medyo nababawasan yung kanyang angas at yung kanyang akala mo napakahusay at napakagaling at napaka-pino ng kanyang pagkatao. Pero yun ang kailangan natin siguro talaga makita rito, na saan ba nanggagaling itong mga claims na ito ng minority. Ayan, siguro Prof, yung huling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na inaasahan ba natin na talagang hindi na matatapos itong ganitong problema natin sa politika sa ating bansa? Well, kapit lamang po, no, at medyo this is going to be one long ride, ika nga, no? Especially right now, nakitang-kita na talaga natin the lines have already been drawn, especially in the Senate, and we just hope, no, na maging maayos pa rin naman. Ang goal naman talaga natin dito is makita na maging maayos ang ating bansa, na siguro kinakailangan lang na talaga natin na for now magtiis muna, diba? Hanggang sa matapos itong kalbaryo na dinadanas natin ngayon, and hopefully naman by 2028 magiging maayos na sa atin ang lahat. Yun lamang po at maraming salamat. Good morning po. Thank you, Prof. Good morning po sa inyo. Mga kababayan, si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst ang ating nakasama.